Arestado ang foreigner na vlogger na kilala sa umano'y pambabastos sa ilang mga Pilipino para sa kanyang online content. Pinagsasalitaan pa niya ng hindi maganda ang mga Pilipino sa kanyang vlog. Magbabalita si Ian Suyu. Aakalain mong simpleng vlog lang yan. Ang lalaking nakaitim na t-shirt, nilapitan ng isang ginang na naglalakad sa labas ng mall. I'm gonna rob you if you keep walking away. I want to give you money. Pero ang babae, hindi siya pinansin at dire-diretso lang na naglakad. Ang foreigner naman, may pahabol pang panlalait. Okay, because you got a COVID mask, you liberal. Go get your vaccine. Sa sumunod na kuha, pumasok ang lalaki sa isang establishmento at biglang inagaw ang sombrero ng security guard saka tumakbo. Bukod pa dyan, isa pang security guard ang kanyang kinulit at nagtangkapang kunin ang baril ng secu. Maya-maya, isa pang gwardya ang binastos din ng vlogger. I have a very important question for you. Can I shove this up your? Walang pakundangan din nitong ginamit, pati ang motorsiklo ng gwardya. Dumaan pa siya sa isang restaurant at kinuha ang isang electric fan saka dire-diretsong umalis. Ang lalaking yan, nakilala ang si Vitaly Zdorovetsky, 33 anyos at isang Russian-American vlogger. Ayon sa Taguig PNP, sunod-sunod ang reklamong natanggap nila mula sa pamunuan ng BGC dahil sa ginawang panggugulo ng lalaki. Very alarming po talaga kasi una sa lahat, makita po natin na parang hindi po normal yung behavior nitong vlogger na to. Kasi doon pa lang po hindi magandang biro iyon eh. Kasi dapat maging aware din po, lalo na sila, bukod sa police, syempre, yung mga guard natin na yan, syempre sila din po yung nagme-maintain ng peace and order. So hindi nila alam kung ano yung next na gagawin nitong vlogger na to. Kahapon, tuluyan nang naaresto si Vitaly. Ayon kay Bureau of Immigration's Intelligence Division Chief Fortunato Manahan Jr., idineklarang undesirable foreign national si Vitaly, kaya ito naaresto sa bisa ng isang mission order. Sa ngayon, nasa detention facility sa Camp Bagong Diwa ang vlogger habang hinihintay ang deportation proceedings. Para sa 1PH, Ian Suyu, News 5. Samantala, kaugnay sa pag-aresto ng dayuhang vlogger na si Vitaly at iba pang mga issue, magkakausap natin si Bureau of Immigration spokesperson Dana Sandoval. Magandang tanghali po sa inyo, ma'am. Magandang tanghali po, Ms. Cheryl. Ano ba yung status nitong American-Russian vlogger na ito na nangharas nga sa Taguig at hindi lamang pala ito yung unang beses? Yes, actually, ito po, Russian siya sa pasaporte niya but allegedly nakatira po siya sa Estados Unidos. Ito, nung tinignan natin kanyang background, parang marami na siyang similar activities or incidents sa ibang bansa po. Meron ng mga ibang bansa na nag-ban sa kanya, nag-blacklist sa kanya for similar incidents. Mukhang ito po talaga yung kanyang ginagawa by rage baiting, yung tinatawag nila na rage baiting, by posting videos na nag-i-incite ng galit ng mga nanonood, which in turn results in views at kumikita siya dun sa ginagawa niya. Pero ito, nakita natin, he overstepped his boundaries already. Tumawid na po ito to crime. Hindi lang ito basta nakakainis or annoying. Crime na po yung mga ginagawa niya, and he is already considered as an undesirable alien dahil doon sa mga ginawa niya. Ano po ang kanyang status? Turista lamang po ba siya sa atin? Yes, turista lamang po siya. Kararating niya lamang po a few days ago. Nakita po natin wala po siyang derogatory record sa ating system or from other systems including the Interpol. Ang ginawa niya po nung dumating dito, allegedly, ay tumulong daw siya sa isang Filipino family. Nagbigay tulong daw siya. Pero after that, saka po siya nag-post itong mga rage-based videos na ito. At sa tingin po natin, yung kanyang alleged na pagtulong ay isang ploy lamang para malito din yung law enforcement kung ano ba ito, mabuting tao ba ito o masamang tao. And para lang din sa content niya. Pero ang true intention niya is to really post videos that are already showing him disrespecting people and being detrimental to society. Thus, nakikita po natin siya as an undesirable alien. At first time po ba niya dito sa Pilipinas? Yes, first time po niya dito. Ngayon lang din po siya dumating and despite that po, nakita natin mukhang ganyan talaga yung pinagagagawa niya sa ibang bansa. Even sa United States, may mga ganun pong balita sa kanya on social media, on
the internet about mga previous activities niya of similar nature. Ano po, paano ang proseso para mapadeport po siya? Ngayon po, nandun siya sa ating holding facility sa Taguig, ongoing po yung pagpa-file natin ng deportation case against him. Inaantabayanan din po natin kung merong mag-file ng local case sa kanya, laban sa kanya. Balita po natin, may nakuha po tayong information na yung isa sa mga security guards nagpa-blotter na po sa Makati Police dahil dun sa harassment na ginawa niya. So kung sakali po na may i-file sa local case against him, i-hold po natin ang implementation ng deportation. Siya po ay haharap muna dun sa local case na dito. And if sampahan po siya or if hatulan siya ng korte ng pagkakakulong dito, kailangan niya munang harapin yung pagkakakulong na yon at pagdusahan yung pagkakakulong na yon sa local jails po natin bago po natin i-implement yung deportation. Okay. Puntahan ko naman po yung iba pang issue. Isa pa po ngayon ay yung pagdami ng human trafficking victims. Kaya iminungkahi po ng BI na magkaroon na ng batas para panagutin ang mga Pinoy na illegal na lalabas ng Pilipinas. May nakausap na ho ba kayong mambabatas na suportado po ang panukalang ito? Yes, Ms. Cheryl, ito po ay pinapadala natin ng mga question sa ating mga lawmakers following yung mga pag-aaral po natin dito sa mga na-repatriate, lalong-lalo itong recent group of 206 from Myanmar. Dito po sa grupong ito, out of 206, 54 admitted that they left via the back door. So nakakabahala po yung numerong ito. At nakita po natin ang kanilang mga pasaporte, may mga peking pantatak, at inamin po nila na sumakay po sila ng bangka upang magtawid dagat papunta po Malaysia and eventually being forced to work as scammers in Myanmar. Doon po sa pagsusuri natin ng ating mga batas, wala pong specific law penalizing illegal departures in the Philippines. Meron pong mga related violations kagaya ng falsification of travel documents, maaaring violation of the Philippine Passport Act, pero walang specific law penalizing yung illegal na paglabas ng bansa. Ito rin po yung ginagamit na argument ni former spokesperson Harry Roque na wala siyang nilabag na batas dahil wala nga naman pong batas talaga na nagsasabi na bawal lumabas ng bansa illegally. Directly sinasabi yon. So, kinakailangan pa po nating umikot at tingnan yung ibang mga related violations para maisampa yung kasong yun laban sa kanya. So ito pong gustong ipanukalang batas ay sakop din yung katulad nga po ng ginagawa ng ilang personalidad na gusto pong takasan ang batas sa Pilipinas. Yes, that's right po. Kasi mukhang ito po ang ginagamit ngayon na pamamaraan ng ilang mga unscrupulous individuals to evade detection and arrest by immigration authorities. Kasi alam nila na sa mga paliparan, mai-intercept o mahuhuli sila dun sa mga formal na ports natin, makikita ng ating mga tauhan sa system ang kanilang mga pangalan. Kaya ang kanilang gagawin ay dadaan na lang doon sa mga illegal na pamamaraan ng paglabas ng bansa. Gaya po ng pagsakay ng maliliit na bangka para tumawid dagat. Ano po ang mungkahi na parusa ng BI sa mga illegal na lalabas ng Pilipinas para mas makatulong po na sugpuin ang human trafficking? Ang recommendation po talaga natin is magkaroon ng specific law saying na bawal umalis po ng bansa illegally. Kailangan po dumaan through formal channels. At magkaroon po ng punitive action para dun sa mga gumagawa nito. Para malinaw po sa batas natin na meron silang nilalabag at meron ding deterrent. Kasi kung meron po silang nilalabag, meron po yung kaukulang parusa ayon sa ating batas. At magiging rason po para itong mga kababayan natin ay hindi gawin yon dahil lumalabag po sila ng batas. Makikibalita na rin po kami, Ms. Dana, doon sa investigasyon sa mga kababayan po natin na biktima ng human trafficking sa Myanmar. May update na ho ba tayo sa kanilang recruiter at facilitator sa kanilang illegal departure? Yes, doon po sa mga na-repatriate galing Myanmar, 206 po lahat yan. Meron po tayong iba't ibang nakitang paraan ng kanilang pag-alis. There were a group na sinasabing may kausap sila na immigration officers. These are less than 20 individuals po na may mga tinuturo na mga kakuntsaba daw nila
So ito pong mga sinasabing kakuntsaba nila na immigration officers are relieved already and nasampahan na po natin ang mga kaso. Meron po na dumaan via backdoor. Yun po yung sinasabi ko kanina na 54 individuals na allegedly dumaan via backdoor. And nagpapasalamat po tayo sa PNP na nakahuli po sila ng tinatawag nating backdoor queens diyan po sa Zamboanga na ito daw po ang nagpapacilitate ng mga bangka na kinukuha or sinasakyan itong mga biktima. There are some na umalis po bilang regular na turista, nagpapanggap po sila ng mga regular na turista. At meron din po yung mga ni-recruit yung isang kapwa nila repatriate, isa po doon sa mga ibinalik, nakabalik dito, na nagpanggap pong biktima, siya pala yung recruiter. Itinuro po siya ng kanyang mga kasamahan na recruiter and nagpapasalamat din po tayo sa NBI na nakasuhan na rin po at nahuli na rin itong recruiter na to. So masaya po tayo ngayon kasi itong problema na ito ng mga human trafficking victims ay naa-addressan po ng government in all fronts. Kasi ang mahalaga po sa atin, mahuli ang mga recruiter, mahuli ang mga tumutulong sa mga ito para matigil po itong ganitong operasyon. Ms. Dana, ihabol ko itong nahulihan na grupo ng mga Chinese ng illegal na mga armas sa may Alabang. May update ho ba kayo? Nakikipag-ugnayan po tayo sa arresting agency upang makuha po itong mga identities na ito. Ito po ay violation po ng local laws natin. Ngunit tayo po, of course, may kaakibat yan na violation ng immigration laws. So mag-i-initiate din po tayo ng investigation as to their identities, as well as kung meron silang mga iba pang kasamahan na maaaring nandito, na maaari pong may mga ganyan ding activity. Marami pong salamat for the updates. Dana Sandoval ng Bureau of Immigration.